Nang matagpuan ng otoridad ang pinagpira-pirasong katawan ng isang babae, nahirapan ng mga itong kilalanin ang identity nito. Hanggang isa sa fans ang nakakilala sa biktima dahil sa kanyang tattoo. Kinalaunan, pinangalanan ng otoridad ang babae na si Carol Maltese, isang 26 years old rising star sa adult entertainment industry. Sa kanilang investigasyon, na-focus ang mga ito kay David, ang kanyang lover at videographer. Lumalabas na pinaslang ni David si Carol habang nagsushoot ng video para sa isang pornographic film. Matapos ang brutal na pagpaslang, sa loob ng ilang buwan, nilinlang ni David ang mundo. Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Carol Maltese Murder Case. Ipinanganak si Carol Maltese, isang mixed Italian-Dutch noong January 1995. Ang kanyang nanay na si Lily ay nagmula sa Italy habang ang kanya namang amang si Fabio ay mula Netherlands. 4 na taong gulang pa lamang si Carol nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Matapos ang divorce, bumalik si Fabio sa kanyang bansa habang si Lily naman ay nanatili sa Italy at siyang nagpalaki mag-isa kay Carol. Matagumpay na naitaguyod ng solo ni Lily si Carol. Tumanggap ito ng iba't ibang trabaho upang mabigyan ng magandang edukasyon ang kanyang nag-iisang anak. Lumaki si Carol na isang lively at sociable girl. Simula pagkabata, nagpakita na ito ng pagiging aktibo, kaya naman isa ito sa mga paborito ng kanyang teachers. Mahilig itong sumali sa iba't ibang activities gaya ng dancing at horse riding, kung saan hindi lamang physical skills ang na-develop nito, kundi pati na rin ang kanyang self-confidence. Dahil sa kanyang mixed heritage, marunong si Carol magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Bata pa lamang, fluent na ito sa Italian, English at Dutch. Bagay na nagbukas rito ng mas maraming oportunidad sa kanyang hinaharap na professional life. Taong 2015 nang mag-enroll si Carol sa Technical University kung saan nag-aral ito ng industrial design, art at fashion. Dahil sa kanyang angking talento at kasipagan, naging isa si Carol sa best students ng kanyang course. Noon ay nangarap ito na maging isang designer at makapagpatayo ng kanyang sariling clothing brand. Bagamat pagtungtong nito ng 20 years old, nagbagong direksyon ng buhay ni Carol. Bigla itong nabuntis ng kapwa nito estudyante sa ibang department. Labis ang pagkagulat ng dalawa sa hindi inaasahang balita. Noon ay nag-aaral pa pareho ang mga ito at wala pang kakayahang pinansyal upang palakihin ang bata. Gayunpaman, nagdesisyon si Carol na buhayin ito. Batid ni Carol na magagampanan nito ang responsibilidad ng isang ina at malalampasan nilang magpartner ang pagsubok na yon. Taong 2016 nang ipanganak ni Carol ang kanyang baby boy. Sa kabila ng kakapusan maibigay ang pangangailangan ng anak, determinado ang young couple na bigyan ng magandang future ang bata at ang kanilang pamilya. Kaya naman upang maghanap ng mas magandang opportunity, lumipat ang mga ito sa higit na mas malaking city sa Verona. Doon ay nakahanap si Carol ng trabaho bilang sales consultant sa isang malaking kumpanya ng cosmetic at perfumes. Ang kanya namang partner ay tumanggap ng iba't ibang projects habang nasa bahay at inaalagaan ang kanilang anak. Malayo man sa kanyang pinapangarap na design career, positibo pa rin si Carol sa kanyang piniling buhay. Ang tanging focus nito ay maibigay ang anumang pangangailangan ng kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit noong 2019, na-inlove si Carol sa ibang lalaki. Itinago nito sa kanyang partner noong unang buwan ng pagtataksil, subalit kalaunan ay pinaalam niya rin ito. Hindi nito matanggap ang panloloko ni Carol, kaya tinapos nito ang kanilang relasyon. Noon ay umalis si Carol sa kanilang tahanan at sumama sa kanyang kalaguyo. Hanggang sa humina naman ang kalusugan ng nanay ni Carol dahil sa isang neurodegenerative disease. Kaya naman sinubukan nitong mas matutukan ito. Kasabay nito, mas lalo pang naging komplikadong sitwasyon nang lumaganap naman ang COVID-19 pandemic. Dahil sa malawakang lockdown, isa si Carol sa mga nawalan ng trabaho nang magsara ang kanyang kumpanyang pinapasukan. Mula sa sabay-sabay na pagsubok at financial problem, pilit na naghanap si Carol ng iba't ibang paraan upang kumita ng pera. Desperado itong gawin ng lahat para masuportahan ang kanyang anak at nanay na pawang umaasa sa kanya.
Una nitong sinubukang mag-launch ng isang YouTube channel. Plano nitong gawing content ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at experience sa gitna ng pandemic. Subalit nabigo itong ma-monetize agad ang kanyang channel. At sa puntong yun, kailangan na nito ng pera. Hanggang sa matuklasan ni Carol ang OnlyFans. Nalaman nito ang success stories mula sa iba't ibang tao na sumubok ng platform na ito. Nag-aalangan ito nung una dahil batid nito ang mundong kanyang papasukin, subalit mas mahigpit ang kanyang pangangailangan. Sa ilalim ng pangalang Charlotte Angie, nagbukas ng OnlyFans account si Carol. Nagsimula ito sa pag-experiment ng mga ipopost na larawan at videos. Noong una ay katamtaman lamang at inosente pa ang mga kuha nito. Laking gulat nito nang matanggap ang kanyang first payout. Gayunpaman, hindi ito sapat upang buhayin ang kanyang buong pamilya. Kaya naman unti-unti ay nagpost na ito ng mas mapangahas pang content. Habang mas nagiging daring ang kanyang mga post, mas dumadami ang kanyang followers at mas lumalaki ang kita. Habang lumalago ang kanyang popularidad sa OnlyFans, nagsimula rin itong makatanggap ng offers upang mag-shoot ng adult films, pati na rin ang mag-perform sa live shows. At hindi naman ito tinanggihan ni Carol. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ang mga alok. Batid noon ni Carol na hindi nito habang buhay gagawin ng mga bagay na yon. Ang tanging goal nito ay enjoy ang kanyang trabaho habang nag-iipon ng pera para sa kanyang future dreams. Nang mga panahong yon, vocal rin si Carol tungkol sa kanyang trabaho. Hindi niya ito inililihim sa kanyang mga kakilala at kaibigan. Open itong ipahayag at ipaglaban ang kanyang karapatan na piliin ang anumang career. Para kay Carol, ang pinili nitong uri ng trabaho ay isang lehitimong uri ng art. Gayunpaman, marami sa mga kakilala nito ang hindi sang-ayon sa trabahong pinasok ni Carol at hindi na nakakapagtakang kabilang rito ang kanyang bagong boyfriend na ipinagpalit nito sa ama ng kanyang anak. Dahil hindi nito matanggap ang profesyon ni Carol, madalas nila itong pag-awayan, kaya naman sa huli ay naghiwalay rin ang mga ito. Sa edad na 25, upang makapagsimulang muli, lumipat si Carol sa bayan ng Rescaldina sa Milan. Sinubukan nitong idistansya ang sarili sa mundo ng adult entertainment nang magtrabaho ito sa tindahan ng mga pabango. Ngunit hindi nagtagal, muling nagbalik si Carol sa filming. November 2020, nang makilala nito ang 42 years old na banker na si David Fontana. Si David ay isa ring kilalang personalidad sa social media. Mayroon itong page kung saan ipinapakita nito ang kanyang cooking skills at kaalaman sa history ng old cuisines. Subalit ang lingid sa kaalaman ng marami, mayroon pa itong ibang passion, ang photography. Ngunit hindi lamang simpleng larawan ang kinukunan nito, kundi mga mahahalay na subjects. Si David ay ilang taon nang masayang kasal sa kanyang misis. Gayunpaman, palihim itong naghahanap ng mga magaganda at sexing babae upang picturan. At ang hobby niyang ito ang nagdala sa kanya kay Carol. November 2020, nang makita nito ang profile ni Carol sa internet habang naghahanap ng bagong model para sa kanyang project. Kinontak nito si Carol para sa isang collaboration. Subalit sa kanilang unang session pa lamang, isang mutual attraction ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Hindi napigilan ni David na humanga sa angking ganda ni Carol. Gamit ang kanyang technical skills sa shooting at video editing, tinulungan niya itong bumuo ng iba't ibang style ng content. Sa tulong ni David, mas naging daring ang content ni Carol. Dahil dito, mas mabilis na dumami ang subscribers at international clients nito. Bilang kapalit, hati ang dalawa sa kung magkano man ang kikitain. Hindi nagtagal, nauwi ito sa isang romantic relationship. Unti-unting lumalim ang samahan ni Carol at David. Makalipas lamang ilang buwan, inamin ni David sa kanyang asawa ang affair nito saka nagdemand ng divorce. Ipinagpalit nito ang kanyang stable family life para kay Carol. Samantala, sa kabila ng trabaho ni Carol, kasama ang iba't ibang lalaki, dagdag pa ang public performance nito, tila tanggap naman ni David ang lahat pagdating sa professional life nito. Subalit nagbago ang lahat nang muling magparamdam ang ex-boyfriend ni Carol. Nais nitong makipagbalikan. Nang malaman nito ni David, doon na umiral ang selos nito.
Nakaramdam ito ng matinding pangamba na iiwan ito ni Carol, isang maganda at di hamak na mas bata sa kanya para sa taong kaedad lamang nito. Bagamat hindi in-entertain ni Carol ang panunuyo ng dating kasintahan, hindi ito pinalampas ni David. Upang makasiguro na hindi magkabalikan ng dalawa, tinawagan nito ang lalaki at pinagbantaan. Ayon sa report, 2 beses itong nasiraan ng gulong sa hindi mawaring dahilan. Kahit pa hindi direktang tinukoy si David na may kagagawa ng paninira, alam noon ng ex ni Carol na walang ibang gagawa ng bagay na yun kundi ang taong nagbabanta sa kanya, si David. Samantala, patuloy ang pagmamayagpag ng karir ni Carol sa social media. Nakapag-travel rin ito sa iba't ibang bansa para sa kanyang content creations. Bukod pa rito, tumatanggap na rin si Carol ng private request para sa mga customers kung saan mas malaki ang kinikita nito sa mga mayayamang kliyente. Hanggang sa dumating sa puntong malaki na ang naipon nito mula sa kanyang trabaho. Kaya naman makalipas ang halos 2 taong collaboration kay David simula ng 2022, unti-unting napag-isip-isip ni Carol na ibahin na ang direksyon ng kanyang buhay. Noon ay pinaplano nitong bumalik sa Verona, isang city sa Italy kung saan naroon ang kanyang anak upang mapalapit rito. Binabalak nito na unti-unting maglaylo sa adult filming at makahanap ng traditional work or business. Nang mga panahong yun, nakilala rin nito ang isa pang adult film actor na si Salvatore Galdo. Lingid sa kaalaman ni David, nagkaroon ng sikretong affair sina Carol at Salvador. Hindi alam ni Carol kung anong gagawin. Kung pipiliin ng taong sumuporta sa kanyang career o ang bagong lover na makakasama nito sa bagong chapter ng kanyang buhay. At ang pinili ni Carol ay tapusin ang kanilang relasyon ni David. Noong January 11, 2022, nakipagtagpo ito kay David upang kausapin ukol sa kanyang pinaplano. Subalit ng araw na yon, sa huling pagkakataon, inalok ito ni David para gawin ang request ng isang subscriber. At sumang-ayon nga ito. Gaya ng parati nilang ginagawa, si David ang bahala sa technical part ng shooting. Hindi na bago para sa mga ito ang mga kakaibang request ng mga fans. At sa pagkakataong yun, may halo itong karahasan. Ayon sa script, itatali si Carol, ititape ang bibig, lalagyan ng bag sa ulo, saka hahampasin ng martilyo sa katawan. Palabas lamang ang lahat ng ito, kaya naman walang problema kay Carol. Alas 11 ng umaga nagsimula ang shooting sa basement ng bahay ni Carol. Maayos ang simula ng mga eksena. Lahat ay nakaayon sa script. Ngunit sa kalagitnaan ng video, nangyari ang hindi inaasahan. Nawala ng kontrol si David at tinutuon nito ang hampas kay Carol. Hanggang sa nang tanggalin na nito ang bag, doon lamang napagtanto ni David na napuruhan nito si Carol sa ulo. Buhay pa ito, subalit nasa kritikal ng kondisyon. Ngunit sa halip na tumawag ng ambulansya, nagdesisyon si David na wakasan ang paghihirap ni Carol. Gamit ang isang kutsilyo, ginilitan nito ang naghihingalong si Carol. Matapos ang pagpatay, hindi umalis sa tabi ni Carol si David. Halos 1 oras niya itong tinititigan habang pilit na iniintindi kung ano ang nangyayari. Hindi nito matanggap ang kanyang nagawa. Ilang sandali pa, umuwi ito sa kanyang apartment na halos kalapit din lamang ng kay Carol. Kinabukasan, bumalik ito sa crime scene at saka nagplano kung paano buburahin ang mga bakas ng kanyang krimen. Una na nitong plinano kung paano i-dispose ang katawan ng kanyang biktima. Umorder ito ng freezer, electric saw at machete online gamit ang card ni Carol. Pinagputol-putol ni David ang katawan ni Carol sa 15 piraso. Sinubukan itong alisin ang anumang pagkakakilanlan ni Carol. Muli itong umorder online ng isa namang malaking ihawan. Tinangka nitong sunugin ang mga parte ni Carol ngunit sa huli ay nabigo ito. Kaya naman inilagay na lamang nito ang mga labi sa freezer. Matapos ang murder, muling nagbalik sa kanyang bahay si David. Pilit itong kumilos ng normal gaya ng kanyang tipikal na ginagawa sa araw-araw. Pumapasok ito sa bangko at nakikisalamuha sa kanyang social circle. Subalit sa kanyang free time, nakafocus ito sa pagtatago ng kanyang ginawang krimen. Hanggang sa unti-unting magsuspecha ang nobyo ni Carol na si Salvatore nang hindi niya ito makontak. Noon ay nagpaplano ang dalawa na mag-travel sa Paris sa January 14.
Upang hindi makahalata ang mga malalapit kay Carol, nagpanggap si David at sinagot ang mga messages nito. Sinabi ni David kay Salvatore bilang Carol na may COVID ito kaya naman nag-isolate ito. Patuloy niya itong kinokontak ngunit hindi umano maganda ang pakiramdam nito para makipag-usap. Sa loob ng 2 buwan, nagawang pagtakpan ni David ang pagkamatay ni Carol. Sinagot nito ang lahat ng mga messages mula sa pamilya, kaibigan at fans upang mapanatili ang ilusyon na buhay pa ito. Nag-imbento ito ng iba't ibang rason upang makaiwas sa mga tawag at meetups. Binayaran rin ni David ang renta ni Carol sa apartment at paminsan-minsan ay ginagamit ang bank cards nito sa pagbili ng iba't ibang bagay upang palabasin na aktibo pa ito at buhay. Maging sa social media ay nagpo-post ito ng mga larawan ni Carol na nagmula sa gallery ng kanyang cellphone. Sa kabila ng efforts ni David na itago ang krimen, unti-unti ay napuna ng mga malalapit kay Carol na mayroong hindi tama. Ang nanay nito ay nakakaramdam na ng pangamba nang hindi nito makausap ang anak na parating naglalaan ng oras sa kanya sa kabila ng busy schedule. Nagulat rin ang mga kasamahan nito sa trabaho nang hindi ito umattend sa inaabangang festival sa adult film industry na ginaganap tuwing kalagitnaan ng January. Gayunpaman, walang nakaisip sa mga ito ng seryosong bagay na nangyari kay Carol. Ipinagpalagay ng ilan na nasa bakasyon ito o kaya ay pansamantalang namamahinga. Hanggang sa noong March 20, 2020, isang witness ang kumontak sa otoridad. Inireport nito ang natagpuang mga itim na plastic bags sa bundok ng Borno. Nang lapitan ang isa sa plastic, nakita nito ang nakalawit na kamay ng isang babae na may purple nail polish. Nang silipin na ng mga pulis ang iba pang plastic, naglalaman ito ng putol-putol na parte ng katawan ng tao. Dahil sa lala ng sunog nito sa mukha at bahagyang naaagnas na, hindi agad kinilala ang identity ng babae. Bagamat nang makita na ang mga tattoo nito sa katawan, nag-release ang pulisya ng description nito sa publiko upang makilala. Isa sa fans nito na nakakilala ng tattoo ang nagtip sa isang journalist na si Andrea Tortelli na nagsagawa ng sarili nitong investigasyon. Tinunto nito ang mga taong malapit kay Carol, kabilang na si David. Nang kontakin si David upang kumuha ng kasagutan, inconsistent ang mga pahayag nito. Sinabi nito na nasa ibang bansa na si Carol at maayos, subalit sa patuloy nilang komunikasyon, napuna ni Andrea ang maraming red flags at pagiging mailap ni David. Malaki na ang suspetsa ni Andrea noon na may kinalaman si David. Kinontak ni Andrea ang mga pulis upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon kay David. Sa tulong ni Andrea, natukoy ang identity ni Carol. Mabilis na kumilos ang otoridad at napag-alaman na regular na bumibisita si David sa apartment ni Carol at may partisipasyon sa kanyang content sa OnlyFans. Masusing pinag-aralan ng mga ito ang lahat ng ikinilos ni David bago matagpuan si Carol. Kinalap ng mga ito ang lahat ng ebidensya na makapagbibigay linaw sa nangyari. Kinalaunan, inimbitahan si David sa estasyon upang interviewin. Noong una, sinubukan itong maging kalmado at itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Carol. Bagamat nang ilatag na ng mga pulis ang lahat ng hawak nilang ebidensya, wala na itong nagawa kundi umamin. Mula sa pag-e-examine sa apartment ni Carol, natagpuan ng mga ito ang mga bakas ng dugo na sinubukan pang linisin ng killer. Nang itest, tugma ito sa DNA at fingerprints ni David. Gayon rin ang mga dugo na nakita sa apartment naman ni David na tugma kay Carol. Nakuha rin ng mga ito ang kopya ng CCTV habang nagmamaneho si David gamit ang sasakyan ni Carol sa lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay nito. Natagpuan rin sa apartment ni David ang mga tools na ginamit sa pag-dispose ng katawan ni Carol, pati na rin ang eksaktong plastic bag na pareho ng nasa Borno Mountain. Humahagulhol na idinitalye ni David ang kanyang bersyon ng pangyayari sa pagkamatay ni Carol. Ayon kay David, nagsimula ang lahat sa recording ng kanilang porn scenes na umabot sa brutal na eksena nang bigla na lamang mawalan ng kontrol si David. Iginiit nito na hindi niya ito sinasadya at hindi nito mawari kung bakit niya ito nagawa.
Sa trial ni David noong November 2022, una nang sinabi ng depensa na resulta lamang umano ang pagkamatay ni Carol ng isang extreme erotic game gone wrong. Gayunpaman, matibay ang ebidensya ng prosecutors na premeditated ang pagpaslang kay Carol. Mula sa paggawa nito ng isang fake fan account upang pahirapan si Carol upang madali nitong magawa ang pagpaslang hanggang sa pagdispose nito ng bangkay. Naniniwala rin ang mga ito na selos at kasakiman ang motibo ni David upang pumatay. Nang magdesisyon si Carol na iwan si David at magsimula ng panibagong buhay, doon na na-trigger ang violenteng plano nito. Ayon sa isang psychiatric evaluation, nasa katinuan si David nang paslangin si Carol. Sa kabila ng bigat ng krimeng ginawa ni David at sa sangkatutak na ebidensya at pag-amin, 30 taong pagkakakulong lamang ang naging sentensya nito. Ayon sa judge, hindi intentional ang murder. Maraming hindi makapaniwala sa naging hatol. Noon ay parusang kamatayan ang inaasahang magiging parusa nito. Dahil rito, umapila ang human rights at activist kasama ng pamilya ni Carol upang muling suriin ang kaso laban kay David. Kinalaunan, nireview ito ng Milan Appeal Courts. Doon ay kinilala ng mga ito ang brutal na krimen ni David na maituturing na premeditated at nararapat lamang ng mas mabigat na parusa. Sa huli, napalitan ang 30 years imprisonment ni David sa habang buhay na pagkakakulong. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.